Espiritu, na kami tinipon mo muli sa dambana mo. Manguna at maghari po ang iyong banal na Espiritu, kalinisan ng isip, ng puso't kalooban, nawa ang siyang manahan sa bawat isa, upang kamting tuwiran ang kagalingan na ninanasa ng bawat isa. Sa patnubay at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, idinudulog at itinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa naririto. Bakit nga po ba tayo naririto muli at bawat araw minimithi nating makaparito upang damhin at patuloy nating kamtin ang liwanag at kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Magandang umaga po. Welcome po. Pakitaas nga po yung kamay ng mga bago. Isa, dalawa, tatlo. Ilan lang po. Welcome po sa inyo. Welcome po sa mga bagong naririto na inakay at tinanglawan ng Ama. Hindi po kayo saga ng sarili nyo kung bakit po kayo naririto, kundi niloob po ng Ama na kayo makaparito, naway maramdaman niyo po ang pag-akay niya at pagtanglaw niya sa inyo. Kung ano man po ang minimithi ninyo sa mga bago, at gayon din naman po sa mga tagasunod at mga pasyente na nagbalik-balik dito, nawa po ay kamtin po ng bawat isa ang tunay na kagalingan, higit lalo ang kagalingan ng kaluluwa. Amen po ba? Para po sa magbabahagi sa araw na ito, wala po akong tema, kundi po nasa ko po na makapagbahagi po ang may nasang magbahagi ng may malaya kung ano man po yung kaganapan sa buhay ng sino mang titindig sa harapan, na sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos ay nakamtan ng bawat isa ang kahiwagaan sa kanyang buhay. Amen po ba? Bago po ako tumawag, kung may nasa pong magbahagi, maaari po kayong magtaas ng inyong kamay upang doon ay makapagbahagi po kayo. Nais ko pong tawagin ang isa pong kapatid na sa tuwin ay nasisilayan ko ng may lakas at sigla, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng galak at liwanag, ang aking pong kapatid na si kapatid na Lando Painor. Balakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kanyang katauhan. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpuri at nakapagpapasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat po sa buhay na pahiram mo, na sa tuwing ay pinagkakalooban mo ng buhay, sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. At maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang vitamina at kalakasan ng aming pangangatawan. At maraming salamat po, Ama, higit sa lahat, sa espiritual na pagkain ng aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. At higit sa lahat, bumabati po ako sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating mahal na Apo Conching na kinalugdan ng Banal Espiritu. Mga kapwa ko alagad, mga kaps, mga IT, tagasunod, mga pasyente, muli magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay, higit sa lahat sa kanyang mga anak, na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron?
Mga kapatid, di ko po nais na maging maramot sa inyo. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang mga kadakilaan at kapangyarihan ng ating Diyos Amang buhay na sa tuwin ay ating pinaglilingkuran. Hindi nyo po na itatanong sa mga bago po rito at hindi nyo rin po batid. Ang inyo pong abang kapatid, may karamdaman po. Subalit ang karamdaman iyan ay hindi ko po alintana, sapagkat ako pinanghahawakan sa ating Diyos Amang dakila na siya'y Diyos na buhay, na ating sandigan na batong walang katibagan. Kung kaya po ako nagiging matibay sa aking pananalig at panampalataya. Ang inyo bang kapatid, di man po lumulunok ng anumang uri ng gamot, karamdaman, nagkakaroon po ng kagalingan sa pamamagitan ng hiwaga at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga salita at aral na iniluluwal ng ating mahal na Apo Konsing na kanyang kinalugdan. At sa aking pong pananalig at panampalataya na ang Diyos ay buhay, na sa ating sa tuwina ay nakaagapay at nakaantabay. Kaya ang inyo pong abang kapatid, hindi po sa pagmamayabang, sa araw-araw po ginawa ng ating Panginoon Diyos. At saksi po ng aking mga kapatid na alagad, na ako po'y araw-araw naririto sa inyong harapan upang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos Amang dakila, sapagkat ika nga po mga kapatid, sa unang buhay ko ay wala pong kaliwanagan. Liban sa ako po'y nakarating dito ko po nakamtan ang liwanag at nagkaroon ng tanglaw ang aking buhay sa pamamagitan na rin ng ating mahal na Apo Konsing na kanyang kinalugdan sa kanyang mga banal na salita at aral na iniluluwal sa tuwina at araw-araw. At ito po ay aking isinasabuhay. Mga kapatid, taasan loob ko pong pinagsisigawan na ang nakamtam ko po rito ay pawang kagalakan at kailanman ay di po kalugihan. Di katulad po sa una kong buhay na inyong abang kapatid ay di po ikinahihiya na aminin ko po sa inyong harapan. At alam na rin po ng aking mga kapatid na mga alagad na inyong abang kapatid ay isang sabungero, sugarol. At kung humitit po ng sigarilyo, halos 2 kaha po maghapon. Subalit ang lahat po ng iyan ay nawala, sapagkat aking pong isinabuhay ang mga banal na salita at aral na sa tuwina, sa araw-araw, ay aking napapakinggan sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konsing. Kaya po mga kapatid, ang inyong abang kapatid, inyo pong nasilayan sa bawat hakbang indak ng mga paa. Hindi po ako nakadarama ng kapaguran. Sa sandaling ang aking mga pawis, tuwirang ito po ay dumaloy sa buo kong katawan. Ang aking pong pakiramdam, karamdaman ay daging lumilisan at nagkakaroon ng kagalingan. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y mananalig at mananampalataya na ang Diyos ay buhay, tuwiran po ninyong magpakatatag kayo at huwag po kayong matitinag. Magpakasipag po kayo sa gawain para sa Panginoon, sapagkat hindi niyo po kalulugihan sa araw-araw na kayo pumarito o anumang oras na kayo dumatal sa dambanang ito, sapagkat kung ano po ang inyong kahilingan, kayo ay diringgin. Bagamat hindi po sabay-sabay, ika nga po, walang nauna na hindi nahuli at walang nahuli na hindi nauna. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po kapatid sa inyo pong pagbabahagi. Nawa po may naunawaan po kayo at may napulot sa kanya pong pagbabahagi. Ngayon naman po nais ko pong tawagin sa inyong harapan ang isa pong kapatid upang bahaginan po tayo ng karanasan niya kung gaano nga po kadakila ang Panginoon sa mga pinagdaanan niya sa kanyang pamilya. Pinabahagi ko po at tinatawagan ang kapatid na Tita Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos?
purihin ka, Ama. Salamat po. Nawa po ang simpleng awiting ito ay tumimo po sa ating puso at pakanamnamin po natin at tunay pong madarama natin ang buhay na presensya ng ating Panginoon. Sa tuwin na po, sa Diyos tayo magtiwala, sa Diyos tayo maniwala, at sa Diyos natin ipaubaya ang ating buhay. Amen po ba? Para po sa inyong lahat. At para din po kay Jessica, anak, pakinggan mo ang awitin.
tandaan, mahal na mahal ka ng Diyos. Pakinggan mo yung munting tinig niya para kamti mong ganap ang galak. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar, sa inyo po pagbibigay sa amin ng isang magandang awitin. Meron po bang nais magbahagi sa harapan? Kung magkagayon po't wala, nais ko pong muli at muli patindigin at huwag nating pagsawaan ang sa tuwin ay nagbabahagi sa harapan sapagkat walang katapusan at walang kamatayan ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay bilang sa katauhan ng aming pong Mother of the House, si Mami Maris. Salamat sa iyo, dakilang Ama, na muli sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob mo upang maghayag na iyong kabutihan, kagandahang loob, mga hiwaga na di kayang pantayan ng tao, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sa katauhan ng inyong kinalugdan na ginamit mo sa aming buhay, ganap mo kaming nabuksan, nalinisan, at nagpakilala kang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming asahan sapagkat ang mga hiwaga ay iyong taglay sa bawat araw ay kaya mong ibigay kanino man. Nawa, ang mga kapatid ko pong inakay nyo sa oras na ito ay ganap madama ang hiwaga mo. Di ka man masilayan, di ka man mahawakan. Subalit ang kapangyarihan mo ay makapapasok sa loob ng kanilang katauhan sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sa amin ay iyong alay. Amen. Buhay po bang Diyos? Purihin, purihin, dakilan ng ating Panginoon. Bawat araw, hindi namamatay ang hiwaga ng Diyos. Na ang sabi nga, hindi mo ito maibibigyan ng base doon sa nahahawakan mo, kaya mahiwaga ang Diyos. Hindi mo rin maaaring sabihin na kaya mahiwaga ang Diyos dahil nakikita mo. Para po sa akin, ang hiwaga ng Diyos sa aking buhay, mula nang ako'y nadako sa dakong ito, ay hindi namamatay. Araw-araw, mayroon po siyang pinadaramang hiwaga na ginagawa po niya. Tumutupad, gumaganap, kahit hindi mo siya atasan. At yun ay kailangan niyang gawin bilang Diyos na totoo para sa ating lahat. Una, ang ating buhay ay isang hiwaga. Paano tayo namumulat ang mata pagka umaga? At lahat ng nasisilayan nating mga mata, ang kalikasan niya. Mga hiwaga po yan na wala tayo nakikitang kamay kung paano na ilalagay yung mga yan. Kung paano ibinigay dyan. Yun ay isang hiwaga. Amen po ba yun? Para po sa akin, ako po'y nabubuhay sa hiwaga ng Diyos. Na yun po talaga'y kiniklaim ko at inangkin ko na ako'y nabuhay sa hiwaga ng Diyos. Sapagkat kung hindi nga po sa kanyang hiwaga na pinadama sa aking buhay mula sa simula, hindi na po ako nakarating sa dakong ito. Sa dami ng mga pagdalisay, pagsubok, pinagdaanan, at bilang pagkatao sa unang buhay, hindi sa hinagap, wala sa pangarap ko na ako'y naririto sa oras na ito. Amen po ba yun? Kaya alam ko po na yun isang hiwaga na pinahintulot ng Ama na kung paano niyang pag-angkupin at pagdugtungin at gamitin yung mga tao na ibinigay niya para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po masasabi ko pong hiwaga? Ako po'y mula sa malayong lugar. At dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan, napadpad ng Maynila, hanggang muli ay inais ko po itong ipangalandakan sa inyo sapagkat ito'y hindi ko plano, kundi alam kong pong plano ng Ama at hiwaga niya kung paano niyang pagtitiyap-tiyapin yung mga tao na ginamit niya sa akin para makarating ako sa kanyang tipanan sa lugar na ito at makilala ko po ang ating mahal na Apo Conching. Nang mga panahon po na yon, siyempre po, mundo ng tao, maraming pinagdaanan, naroon lahat. Yung kapag akin pong binabalik tanaw at pina-flashback lahat ng kaganapan na yon, nangunguna at nangingibabaw na ang Diyos ang gumawa ng hiwaga upang wag akong mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Bakit po?
hindi lingid sa inyo at ito hindi ko kinahihiya. Single parent po ako. Nanganak po ako sa isang institusyon. At bago ako napunta sa lugar na yon, mayroon akong tinunguhang isang lugar na nais ko pong magpa-adapt dahil ayoko pong ma-abort ang aking dinadala. At sa lugar na yon, hindi na po ako magsasambit. Pero dyan lang po yan, bandang UN Avenue. Yung diretsohan na yon, nang ako'y nakarating doon, nagtanong po ako sa isang lingkod ng Diyos na nabalitaan ko sa lugar na ito, sapagkat nung mga panahon na yon, sa Paco po ako nakatira. Napalitaan ko sa lugar na ito na nag-a-adapt kayo ng mga bata. Baka pwede pong i-adapt niyo po ako at iiwanan ko po yung aking dinadala dito sa lugar na ito. Alam niyo po, napahiya po ako na doon ko nagkaroon ako ng katanungan na kapag nagbabalik tanaw po ako, bakit may mga ganong tao na kilala ang Diyos, subalit hindi nadarama kung anong hirap ng kapwa niya. Noong panahon na yon, ang sabi po doon sa pinaka-opisina nila, hindi kami nag-aalaga ng unwed mother. Kung gusto mo, mga anak mo muna sa labas, saka mo na lang ibalik yung bata kapag ipinanganak mo na. Alam niyo po, talaga na-drain po ako noon kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam bakit ito ang binibigay na pahayag upang makita nyo, naganap yung pahalagahan ang kayang gawin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nang panahon po na yun, paglabas ko pa lang po ng gate, paglabas ko ng gate, nakalagay na sa isip ko na wala akong pupuntahan, nowhere to hide. Wala akong pupuntahan, kundi babalik ako sa amin. Subalit purihin, dakilain ng Ama. Isipin niyo pong paglabas ko ng gate, hindi pa ako nakakalabas doon sa pinakamalaking gate ng lugar na yon. May sumalubong sa akin isang babae at sabi niya sa akin, dadalhin kita sa isang lugar kung saan makakalaya ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po ay isang hiwaga ng ating Panginoon. Paulit-ulit ko man po ito ibahagi, hindi ko ito kinahihiya. Sapagkat dito ko po natuklasan na mula pa noon hanggang sa ngayon, inalagaan ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At nang panahon po na yon, hindi ko siya kilala. At ang sabi ko, dadalhin mo ako sa isang lugar na ako'y makakalaya. Paano? Ang sabi po niya sa akin, malapit lang ang tahanan mo sa dakong ito. So, ibig sabihin, sinusubaybayan ako ng babaeng yon. At nang ako'y narating sa dakong ito, doon ko nabatid sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching na si Mama Mary po ay nagkatawang tao para alagaan ako. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon po na yon, ito po yung tinura niya. Dadalhin kita sa isang lugar na malayo dito. Hindi pa develop ang Alabang ng mga panahon na yon at mayroon isang institution dyan para sa mga others. Nang mga panahon po na yon, nasa going to 18 pa lang po ako. At sinabi po niya sa akin, umuwi ka sa lugar niyo, kumuha ka lang ng karampot na damit. Sabi ko, hindi ako makakahakot ng damit sapagkat hindi nila alam na ito yung gagawin ko. Alam niyo po, umuwi lang ako, ang pera ko lang po yun, 100, 100 pesos ang pera ko po. Dahil inutusan lang po ako ng kapatid ko na mamalengke, subalit yun na po ang pumasok sa isip ko na dapat kong gawin sapagkat naririnig ko po nag-uusap sila na kailangan i-abort yung aking dinadala. Alam niyo po, ng mga panahon na yun, umuwi ako at kumuha lang po ako ng panloob ko po na gamit. Tapos sabi po nung babae sa akin, hihintayin kita sa ilalim ng LRT na to, hindi ako aalis hanggat hindi ka dumarating. Purihin ng Diyos. 1 hour after 2 hours pa, dahil naglakad lang po ako, wala akong pamasahe. From UN to Paco, kailangan ko lakarin para kumuha ko ng gamit. Alam niyo po, nung dumating ako sa lugar na yon, andun pa rin yung babae, hindi siya umalis. Buhay po ba ang Diyos? Nang kami po ay nakasakay na ng jeep, doon ko naramdaman. Sabi ko, pumasok na sa isip ko, bilang tao, saan ako dadalhin ng babaeng ito? Siyempre po sa edad na yon, medyo may kaunting hindi ko masasabi na maganda. Kumbaga, pwede pa niya ako ibenta kahit saan. Amen? Noong mga panahon po na yon, habang nakasakay kami, ang sabi ko sa akin sarili, saan man ako dalhin ng babaeng ito, handa ako. Subalit, mas lamang yung sa isip ko na, Ama, Diyos ko, wag mo akong pahintulutan na itong sinamahan na to'y mapapahamak uli ako. Yun po yung akin na lalaman na aking isip. At habang naglalakbay kami sa jeep, hinahawakan po niya ang kamay ko at nanginginig po ako kasi parang iniisip ko na yung narinig ko sa TV,
naririnig ko po sa mga radyo na ibebenta sa kasa, ibenta kung saan. Ganun po. Ayun po yung pumasok. Subalit alam niyo po ba, mali po palang laman ng isip ko. Kaya, nung ando na kami sa part ng Alabang na maraming bundok, hindi pa develop po yung lugar na yon, pumasok po kami sa isang iskinita at nang makita ko po, napakalawak po ng lugar. Malapit po yun sa Bilibid Prison. Isang institution po yun, Marilac Hills, na masasabi ko po na yun po ay kawanihan ng gobyerno na nakakatulong sa mga hindi inaaruga. Nandun na kami, nung pumasok kami sa gate, ang sabi po niya sa hindi pa kami nagkakakilala, bit-bit po niya ako. Ang sabi niya sa akin, iiwanan kita sa lugar na ito, subalit, huwag mong sasabihin na mayroon kang pamilya na umaaruga sa'yo. Sabi ko, bakit? Anong gagawin ko sa loob? Sapagkat hindi ka nila tatanggapin. Palalabasin ko sa lugar na ito na napulot lang kita sa daan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, simpleng pahayag na binigyan ng katuparan ng Diyos. Nang ako'y nasa loob na, syempre po, alam po ng mga DSWD, nagaling ako sa labas, so, kailangan nila akong i-test kung ako ay matino o hindi. At 6 na cottage po yan, ang pagdaraanan. Sa unang cottage, kasama mo ang mga notorious, yung mga addict, na kailangan mo pakisamahan kung paano mo sila dadalhin. Tapos pangalawang cottage, kailangan pakisamahan mo yung mga may abnormality. Pangatlong cottage, kailangan pakisamahan mo yung mga matatanda. Hanggang makarating ka sa 6 na cottage, na andun na yung tahanan ng mga buntis. Ano po? Nung time po na yun, ewan ko bakit ito yung binabahagi. Sapagkat dito ko nakita ang hiwaga ng Diyos. Kapag hinihimay-himay ko po, bakit ako nakarating sa dakong ito, yun po yung hiwaga na binigay sa akin ng Ama. Nang dumating na po ako sa punto na yon, ang sabi po nung tatanggapin namin siya, pipirma siya ng waiver. Na kapag siya'y nanganak, iiwanan ng bata at lilisan siya. Ganun po ang pumirma po ako. At sabi ko dun sa nagdala sa akin, iiwanan mo na ako ngayon, paano ako? Sabi niya sa akin, dadalawin kita every week at dadalhan kita ng pagkain, gatas, vitamina. Yun po yung sinabi niya sa akin. Pero hindi kami nagkakakilala kung ano talaga siya. At nung time po na yon, iniwanan niya po ako doon sa mga notorious na yon. Doon ko nasilayan yung mga gawa ng mga adik. Sa hapag ng kainan, nagbabatuhan po sila ng pinggan, hindi po sila napapangalagaan. Mga notorious nga po talaga. Nagkaroon ako ng tanong, mabubuhay ba ako sa lugar na ito? Ang kailangan na danasin ko sa lugar na yon, doon sa cottage na yon, kailangan makatagal ako ng 1 month para matest nila na ako'y normal. Alam niyo po, purihin ang Ama. 3 araw lang ako, hindi ako kumakain, puro inom lang dahil hindi ako makakain. Natatakot ako dahil ang mga kasama ko mga adik. Amen? Nung panahon na yon, 3 araw na yon, purihin ang Ama, hinaplos po niya yung pinaka mother of the house doon sa cottage ng mga unwed mothers, para ako ay i-out doon sa lugar na yon at hindi na ako pinadaan doon sa ibang mga cottage na dadaanan ko, kundi doon po ako napunta sa cottage na mismo na dapat kong panahanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, ang proseso ng plano ng Diyos sa buhay ko. Ito'y inihahayag ko sa inyo, hindi upang makagawa kayo ng kaukulan para i-chismis, okay lang sa akin. Sapagkat ang inahayag ko po sa inyo ay katotohanan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito yung plano ng Diyos, na hindi mapipigilan ng tao. At ng time po na yon, ang sabi po sa akin ng babae, nung dumalaw pa uli siya, hindi ko pa rin kami nagkakilala. Basta ang sabi niya sa akin, Gigi lang ang itawag mo sa akin. Hindi ako makatulog. Nung pangalawang linggo na ako dinalaw niya, eto na po ang iniwanan niya sa akin. Iiwanan kita ng rosaryo, wala kang gagawin, kundi magdasal ng rosaryo, umaga, tanghali, gabi. Yun lang po yung sinasabi niya sa akin. So, doon po nagkaroon ako ng isip na, bakit rosaryo ang iniwan niya sa akin? Nang dumatal na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang kasaysayan na yon, doon po nakakilala na si Mama Mary po pala ang nagalaga sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ang napakalaking hiwaga. Naroon po na yung time na, sabi ko nga, gusto ko nang makauwi.
marami akong, nung mga time na yon, maraming mas may edad sa akin. So ako yung pinakabata. At nang time po na yon, lahat ng nauna sa akin, naalagaan ko po na nanganak sila. Siyempre, pinapaliguan yung mga bata. Pag inassign po kami sa cottage na yon, hindi lang mga 10 bata ang pinapaliguan ng mga babies. So naka-assign po kami doon. Walang mga nurse. At nung time po na yon, ako na lang natitira. So may mga bago na naman akong kasama kasi umalis na yung mga kasama ko. At mas matindi po. Yung mga nagkakasama ko, sadyang galing talaga sa labas, na ni-rape sila, nabuntis, mga ganun sila, na doon inalagaan. So nakasama ko sila. Salamat sa Ama. Nang naramdaman na ng DSWD na malapit na akong manganak, pinapirma po ako ng waiver uli, na pumapayag ako na yung anak, na kung paano pinirma ko nung una, ayun pa rin yung decision ko hanggang sa huli. Pumirma po ako ng waiver na iiwanan ko yung bata. Aalis ako at makakaalis ako na wala akong dala. Alam niyo po, itinakda ng tao na ako'y manganganak ng July 18. Subalit itinakda ng Diyos na ako'y manganganak ng July 5. Buhay po bang Diyos? Bakit? July 18 sa takda ng tao, darating yung aampun sa anak ko. Subalit, mahiwag ang Diyos. Anong nangyari? Ipinanganak po niya ako nanganak po ako ng July 5. So, ang naging kulang ng aking anak is 13 days nung time na yon. Nang dumating po na naka-schedule na darating yung aampun sa kanya, nakalabas po ako after 1 week dahil idinaan sa panaginip sa aking kapatid kung saan ako naroroon at yung babae na nagdala sa akin doon, hinanap ang address para kausapin yung pamilya ko. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yan na po ang kaganapan. Nakalabas po ako. Nakasama ang aking anak. Hindi po nila na-claim sa akin para ibigay sa iba. So alam ko po na inalagaan ako ng Diyos. At ng time po na yon, akala ko okay na lahat. Hindi po pala. Mayroon pa rin pagdaraanan. Naranasan pa rin na kailangan maglakbay para kumain dahil walang aampon. Amen? At ng panahon po na yon, wala akong ibang pinupuntahan kundi ang Quiapo Church. Recto, Quiapo, lalakarin ko lang po yan. Bago mag alas 7, andun ako. Hapon ako uwi, alas 7 na ng gabi. Bitbit ko ang aking anak, nagbe-breastfeed ako, at ang hiningi ko sa Diyos, huwag mo akong pahintulutang mapahamak. Nalayo na ako doon sa una, at eto naman ako. Kung sa ganitong kalalagayan kami mag-inay mamamalimos, mapapahamak kami. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, doon po ibinigay sa akin si kapatid na Pearl. Ang pamilya po nila kapatid na Pearl. Yung tiyahin ko po, nakatrabaho ni kapatid na Pearl, magkaibigan po silang matalik at yung isang kapatid ko. At nang makita po ni kapatid na Pearl na doon sa aming tinitirahan, ako po yung naglalabada. Bawat isang maong 5 piso. So kukuhanin ko po lahat yan sa bawat kwarto para po mayroon akong pambili ng gatas. At nang ako'y nagkatrabaho, yung anak ko iniiwan ko na sa kapitbahay. Babalikan ko na alas 12 ng gabi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung hiwaga ng Ama. Na ito po yung inilayon. Ito yung pinakahiwaga sa akin ng Ama. Na masasambit ko pong napakahiwaga. Sapagkat hindi ito kayang gawin ng tao. At hindi ko rin kayang gawing makabata kung wala ang Diyos na kulumingap sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At ng time po na yon, ipinagkaloob. Sabi ko kay kapatid na Pearl, kasi ka-boardmate po siya ng mga tiyahin ko, baka gusto mo magpalaba sa akin? Ang sabi po niya sa akin na ganito, magpapalaba ako sa iyo, parang hindi naman malinis yung laba mo. Ganun po, hindi po, magpalaba po kayo sa akin, sayang naman po. Sabi niya, alam niyo po ang ginagawa ko po, dinadala ko po sa hotel, kasi nagtrabaho po ako nun sa hotel, pinalalaba ko po sa labandera namin. Kasi naka-assign po kami sa housekeeping, pinalalaba ko po para makita po niya na maganda yung laba ko. Ganun po, dinadaya ko po siya noon. Ito, kahit bayaran mo ako ng mahal, maganda yung laba, pati plancha, ano po. Subalit hindi yun ang plano ng Diyos. Nang time po na yon, sabi ko sa kanya, baka pwede mo na kami ampunin na mag-ina. Bakit? Sabi niya, di ba doon ka nakatira? Oo. Inaabangan ko po siya. Inaabangan ko po siya tuwing hapon.
sapagkat gusto ko magpalibre sa kanyang kumain. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sa pamilya po nila kapatid na Pearl at kapatid na Marie. Dinala na po nila ako sa Bulacan. At eto na po, dahil nalapit na po ako sa Bulacan, marami pa rin pinagdaanan. Subalit salamat sa Ama, ang pinakahiwaga, yun ang paraan ng Ama mula sa simula, bakit sa oras na ito'y nakatindig ako sa harapan nyo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, mahaba man, subalit yun ang masasambit ko po, na hiwaga ng Diyos na binigay sa aking buhay. Na kapag naaalala ko, at kapag nababalik ko, higit ako umiigting yung pagnanasa ko na wag ako mawala sa Diyos. Sapagkat, yun na yung ultimate na itinatak niya sa puso ko na dapat hindi ako mawala sa Kanya. Sapagkat kung babalikan ko muli yung mga ganong pangyayari, hindi ko nakakayanin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Sa ngayon po, sabi ko nga, hanggang sa ngayon, nabubuhay ako sa hiwaga kapag nagkakausap kami ng mga kapatid kong alagad, at sila kapatid na Marie, sila Mami Beth, at lahat po na nakakausap, halos magsumayaw po kami sa ginagawang hiwaga ng Diyos. Kaya doon ko po pinanghahawakan na sa dakong ito, kung paano nasumpungan ko po siya sa katawan nating mahal na Apo Kunching, siya'y tunay na Diyos at hindi tao ang tinanggap ko sa dakong ito, kundi ang Diyos na totoo na hindi ko man siya nahawakan, hindi ko man siya nasilayan, subalit tinanggap ko ng buong buo sa puso ko sapagkat alam ko po na siya yung hiwaga at nagbigay hiwaga sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganun lang po. Iyan po ang iwanan ko po sa inyo. Kung nararamdaman nyo man na kayo may lumbay, nawawala ng pag-asa, kapain nyo po kung ano yung pinakamahirap na bagay na naganap sa inyo na kayo nakalaya. Kapain nyo po, balikan nyo po, sapagkat hindi mo maaaring basihan yung kaganapan lamang ngayon, kundi balikan mo yung nagkaraan, kung paano kang iniligtas, yung hiwaga na ginawa sa iyo ng Diyos, upang hindi ka magtanim ng katanungan, hindi ka magtanim ng pagdaramdam, bakit hindi pa niya ito binibigay? Lahat ay planado. Sabi nga ni Mami Beth, naalala ko, naka-script na ang buhay ng tao. At alam ng Diyos ako anong magiging hantungan nito. Kaya hindi pwedeng bawasan. Amen? Kapag binawasan mo, kulang. Kapag dinagadagan mo, magiging labis. Kaya kung ano yung plano ng Diyos, tanggapin po natin ang buong buo, ano man ang nagaganap ngayon sa kasalukuyan man na ating buhay, makikita nyo po na buong puso nyong tatanggapin, doon sisingkal ang hiwaga ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, natalo ka ba? Nawalan ka ba? Nahirapan ka ba? Lahat ng yon, daan lang. Kundi sa bawat araw, namnamin mo sa puso mo na ang hiwaga ng Diyos ay hindi kayang gawin ng tao at ang hiwaga niya ay maibababa niya sa iyo, maging matapat ka lamang sa Kanya at magtiwalang totoo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Nawa mga kapatid, may napulot po kayo sa pagbabahagi ng aming Mother of the House. Tunay nga po na napakahiwaga na kumilos ang Ama sa kanyang buhay at sa kanyang anak. Amen po ba? Tayo rin po, kakamtin din po natin yon. At saka po, maaring nakakamtan din po natin yon nang hindi natin namamalayan. Hindi lamang po natin napapahalagahan ganap lahat kung gaano nga po kumilos ang Ama sa ating buhay. Kung minsan hindi po natin napagtatanto na napakabuti ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay at patuloy po tayong nabubuhay sa kabila ng mga pagsubok, pagdalisay na ating pinagdaraanan. Amen po ba? Sapagkat bawat isa po ay hindi mawawalan kailanman, kundi tayo po ay dinadalisay ng ating Panginoon kung gaano nga po ba tayo katatag na nagtitiwala, nananalig at nananampalataya sa Kanya na may magagawa siya sa ating buhay. Amen po ba? Ngayon naman po, nais ko pong tawagin sa harapan upang tayo po'y alaya ng awit na para po sa ating Panginoon, si kapatid na Mami Myrna. Salamat po, Ama. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Ayoko pong sayangin ng sandali. Hindi man po ako sumambit. Batid po ng Ama kung gaano ko siya pinasasalamatan. Habang nagbabahagi po ang ating Mother of the House, ako po ay hindi na maka-amen. At nalalamig ang aking mga paa.
doon sa mga pagbabalik tanaw doon sa hiwaga. Kung mayroon pong sa inyo talagang pumafocus sa pakikinig, humigit kumulang, ito po ay 3 beses na halos na ipahayag. Di ba anak na Marlene, tumatango ka sapagkat good listener ka, ano? Good listener. Ngayon, bakit po doon ko inumpisahan sa pagbabahagi na yon? Nagtatalo sira po ang isip ko kung ako'y aawit, magbabahagi. Sapagkat ang mapakagandang tema ng ating kapatid na Rowena ay hiwaga. Sa bawat araw po, ang hiwaga ng ipinagkakaloob ng Panginoon ay hindi natin malirip. Sa unang buhay, batid ko po marami sa inyong nakarinig kung paano ako nakasurvive mula sa aming pangingiba yung lugar ng aking kabiyak ng puso, kung ilang taong dinugo at marami pang iba, mga bukol at kung ano-ano pa. Salamat sa Diyos, pinagaling niya. Ngayon po, mayroon akong gustong ibahaging hiwaga. Bahala na po kung di kaloobang makaawit. Ito po yung udyok sa puso ko. Nung mga panahon na napapansin po ninyo, mga kapatid kong minamahal, na sa bawat araw, nakakagalak po kasi yung hindi mo ina-expect. Ang sarap talaga na maramdaman ng Diyos kasi kung napansin po ninyo, araw-araw niloob ng Ama na makatindig sa harap, makaawit. Kumisan ako pa yung nagtatago pag tinatawag pa sa gabi. Hindi po ako nagtatago tuwiran sa Panginoon, kundi para mabigyan pagkakataon yung iba. Subalit sadyang katotohanan na ang Diyos ang nagtatakda. Sabi ko kay Mami Beth, Mami, ibababad ko na lang po ang paa ko ng lalamig mamaya sa mainit na tubig. Alam niyo po kung ano ibig sabihin? Kapag hindi natawag, parang nalulumbay. Subalit hindi ko po matiis na hindi ibahagi ang hiwagang ito na nagaganap sa buhay ko ngayon. Ito po ay tungkol sa mga pagtatala ng mga banal na salita ng mga kapatid. Ano po? Higit sa lahat sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Una sa lahat, batid natin through internet, talagang makakapakinig tayo ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng katauhan ng ating kapatid na mga ginagamit at ang ating minamahal na Apo Conching. Subalit ng mga panahon na yon, hindi ko po mapagtuunan ng pansin. Gayong sa kadakilaan at kahiwagaan ng Diyos, sukat may nagregalo sa akin ng isang tablet. Ang nagregalo sa akin ng tablet ay hindi po tagasunod. Isang kapatid rin po na kapwa natin alagad. Hindi ko na po sasambitin. At ang sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko dito? Isang pagpapakatotoo po, hindi po ako marunong mag-computer, hindi po ako marunong gumamit ng tablet. Pag naririnig ko po sila na galak, ang kapatid na guro, galak, nag-aaral siya noon na mag-computer. Ngayon nakikita ko, mabilis na. Maraming mga ano tawag dito? Yung mga nakatala na gusto kong maging ganun din. Sapagkat may nararamdaman ako sa puso ko, subalit di ko magawa. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko pong pasalamatan ang katauhan ng ating kapatid na Pearl de la Cruz. Kapatid na Pearl, nagpapasalamat po ako sa kaloob ng Diyos sa inyo. Sapagkat, iyon po ang unang naging kaparaanan sa akin ng Panginoon kung bakit natuto po akong mag-tablet at natuto po ako sa computer. Ngayon po kasi naging madali para sa akin yung tablet na ibinigay ng Panginoon. Kapag nakita ko po yung mga pagpo-focus ni kapatid na Pearl dito, pag may arrow, pipindutin mo lang. Amen po ba? Tingnan niyo po kamangmangan ko, pakinggan niyo po. At dito po ako natuto sa kamangmangang ito. Hindi na po ako aawit. Pagbigyan niyo na po ako ngayon, bukas din na po ako magsishare ko anong kalooban ng Ama. Sabi ko, Papa, tingnan mo kadakilaan ng Diyos sa mga ginagawa ni Tita Pearl. Pag pinindot ko, maririnig ko na lahat ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At hindi lamang po yun, doon na po nag-umpisa. Hindi man ako tuwirang nakapagtatala ng comment sa mga pagbabahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, sapagkat sa damdamin ko, binasa ko, naramdaman ko, pumasok sa puso ko, nag-amen ako. Ibig sabihin, nag-amen ako, naunawaan ko. Ito po ngayon sa mga pagtatala ng mga kapatid, nagpo-post. Marami tayong mga kapatid na nagpo-post. Si kapatid na Guro, Gloria, kapatid na Mami Betchico, kapatid na Mother Marisa, kapatid na Maria, at marami pang ibang mga kapatid. Sabi ko, paano kaya ang ginagawa dito? Hindi naman ako mapagtuunan ng pansin ng mga alaga ko, magagaling po sila sa computer sapagkat sila'y pumapasok. Dito na po pumasok yung hiwaga ng Diyos.
pindot, pindot, pindot. Sa kapipindot ko po, parang may nangyayari na sa kamay ko na hindi ko na naunawaan. Na kung saan ngayon sa mga pagkakataong ito, doon sa panimulang paggamit kay Tita Pearl, pag pinindot ko yung arrow, doon na po nag-umpisa. Nakikita ko po yung mga post nila na doon na po nag-umpisa na kumilos ang kamay ko. Parang may nag-aata sa puso ko na mag-comment doon sa mga